kahapon ay iniulat namin sa inyo na isang grupo lang pala ng mga tao ang nagpapatakbo ng 8 non-government organization na may sabit sa Commission on Audit. At sa pagpapatuloy ng aming exclusive report, natuklasan rin ng GMA News Research na isang pangunahing miyembro ng grupong ito hindi lang nagtayo ng NGO na kumuha ng pondo sa gobyerno, nagpatupad pa rin ng proyekto at siya rin pala ang supplier. Nakatutok si Cedric Castillo. Si Godofredo Roque ang tila sentro ng 8 NGO na itinayo at pinapatakbo ng iilan at pare-parehong mga tao. Lahat ng NGO na ito may sabit ayon sa Commission on Audit. Sa pinakabagong report ng COA, halos 1 bilyon daw ang napunta sa mga proyektong ipinatupad ng mga NGO na may kaugnayan kay Roque. Sa pag-iimbestiga ng GMA News Research, nadiskubre namin na hindi lang pala pagtatayo ng NGO ang kaugnayan ni Roque sa mga transaksyong ito. Supplier din pala siya sa sariling NGO. Ayon sa COA, tumanggap ng higit 300 milyong pisong pondo ng gobyerno ang Kabuhayan at Kalusugan Alay sa Masa Foundation Incorporated o KKMAFI para sa iba't ibang livelihood training projects at technology kits. Si Roque ay member of the board ng NGO na ito mula 2007 hanggang 2012. Sinita ng COA ang isang George Roque Enterprises na isa sa mga supplier ng proyekto ng KKMAFI. Maanomalya raw ang mga resibong ginamit nito. Nadiskubre namin si Godofredo Roque ay chairman of the board at corporate treasurer ng George Roque Enterprises Incorporated. Nakarehistro rin sa Department of Trade and Industry ang George Roque Enterprises. Ang tax identification number at address ni Roque tugma sa mga record ng SEC, DTI at sa NGO niya. Pinuntahan namin ang nakarehistrong address ng George Roque Enterprises. Hindi siya opisina kundi isang residential unit. Ang nakatira, mga kamag-anak raw ni Marilu Antonio. Si Antonio ay miyembro rin ng KKA-MFI at kasamahan ni Roque sa kawing-kawing ng mga NGO na kinwestiyon ng COA. Sinadya ng GMA News ang opisina ng KKA-MFI. Isang empleyado lang ang dinata namin. Wala raw ang mga opisyal nila. Ayon sa COA, ginamit ng KKA-MFI ang halos 10 milyon na pondo ng gobyerno para sa administrative cost ng opisina nila na bawal ayon sa ahensya. 24 na kongresista ang nagbigay ng pork barrel sa livelihood project ng KKA-MFI na kinakitaan ng irregularidad. Sa kanilang sagot sa COA, may nagkumpirma ng kanilang mga pirma, may tumanggi na dumaan sa kanila ang mga dokumento at may nagsabi na hindi na nila matandaan ang transaksyon. Nakita ng GMA News si Godofredo Roque sa labas ng Maynila pero tumanggi siyang magsalita. Hinihintay pa rin ng GMA News ang pahayag niya at ng iba pa niyang mga kasamahan. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.